Dali-daling lumabas ng restaurant si Sofia. Kitang-kita sa mukha ang matinding galit. Bigilang hininga naman kaming lahat sa labas. Nang nakalabas na siya at nasilip kaming lahat na nagkukumpulan na parang panindang lansones, sumigaw ito habang nanlilisik ang mga mata. Anong ginagawa niyo dyan? Magtrabaho na kayo! Parang gusto kong matawa sa inasta ni Sofia. Imagine, ang laki-laki ng aming banners at streamers na may nakasulat na on strike na kami, pero hindi pa rin niya ito napansin. Tahimik pa rin kaming lahat. Siyempre, ayaw magsalita ng aming mga kasama dahil sa takot. Ano bang hinihintay nyo? Pumunta kayo sa mga pwesto nyo. Ramdam kong nanginginig na sa takot ang aming mga kasamahan, at lahat sila ay nakatingin kay Ricky na para bang nagtatanong ng, paano na to? Ikaw ang pasimuno nito. Anong gagawin namin? Nagsalita na si Marlon, pero tumayo si Ricky at nasapawan siya. Miss Sofia, on strike po kami. Hindi niyo po ba nakikita itong mga karatula namin? Ang laki-laki na nga nakasulat, di ba? Ang sabi ni Ricky, na itinaas pa sa mukha ni Sofia ang daladala niyang karatulang may nakalagay na on strike kami. Ikaw pala ang pasimuno nito. Sige. Ngayong alam kong itong baklang pangit na to pala ang pasimuno ng lahat. Tanggalin siya sa trabaho. Effective ngayong araw din na to. Kaya bumalik na kayo sa inyong mga pwesto. At huwag kayong mag-alala. Tataasan ko ang mga sweldo nyo. At kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. At nagmamadaling pumasok sa loob ng restaurant. At nung nasa may pintuan na, huminto siya at lumingon sa mga nag-strike. Dahil nakasunod kami ni Ricky sa kanya, kaming hinirap niya. Hoy ikaw! Alam mo kung hindi ka dumating sa restaurant na to, hindi sana kami nagkaletse-letse. Dahil sa'yo, na-impluensyahan mo yung lahat. Pati itong si Ricky na walang kamalay-malay. At sobrang loyal naman ito sana sa kumpanya, dinamay mo pa. Alam mo matindi talaga yung pagkakakontrabida mo talaga. Pangulo ka eh. Judas! Miss Sofia, iko-correct ko lang po ha. Hindi po siya nag-impluensya sa akin. Ako po ang nag-impluensya sa kanya. At po, matagal na po akong Judas. Tiniis ko lang po ang lahat. Naghanap lang po ako ng tiyempo. At ngayon, dahil sobra-sobra ng ginagawa mong pambababoy sa amin, lalaban na ako. Kaming lahat ng mga inapi mo. Ricky, alam ko nasa restaurant pa rin yung puso mo. Ang simpatya mo. May malasakit ka dahil matagal ka na rito. Tapos regular ka na rin. Hindi ba ang restaurant na to yung tumulong sa'yo para makapag-aral ka ng ganyan? Ang mahinahong pagpapaliwanag ni Sofia. Tila isang anghel siya na nalaglag sa lupa sa kanyang pananalita kay Ricky. Wait. Klaruhin natin, Miss Sofia. Pinaghirapan ko po ang aking pag-aaral. Hindi po restaurant nyo ang nagpaaral sa akin kundi ang aking pagsisikap. Mas malaki po ang naitulong ko sa restaurant nyo kesa naitulong nyo sa akin. Correct ko lang po yan. Yan po ang katotohanan. Hindi scholarship ang natamo ko sa restaurant na ito. Ang pag-aaral ko ay dahil sa pagpapaalipin ko sa inyo. Hindi nga patas lugi ako. Luging-lugi. Mas kumita ka sa akin. Sobra-sobra ang paghihirap ko sa pagtatrabaho rito kaysa itinakda ng batas. That's the truth. Ricky, huwag ka nga ganyan. Oo naman. Malaki yung naitutulong mo sa MCJ restaurant. Naiintindihan kita and na-appreciate ko yun. Alam mo, wag na tayo mag-argumento. Alam naman ng lahat kung gaano kakahalaga sa kumpanyang to. Pero itong hampas lupang oportunistang ito na gusto maka-jackpot kay Marlon, hindi ko matatanggap. Alam mo, ikaw yung dahilan ng lahat ng kamalasang to eh. Alam mo ba yun? May ibang motibo ka sa pagdidikit mo kay Marlon, no? O may ibang motibo ka sa restaurant na to? Ang kapal mo rin, no? Kaya pwede ba lumayas ka na? Hindi ka na kailangan dito. Alam mo kung lalayas ka lang agad-agad ngayon, lahat ng mga hihilingin ng mga empleyado ko, ibibigay ko. Talaga ba ha? Nakailan pa nga ako na sa amin? 10, 20, 30. May natupad ba ha? Hanggang ngayon nga nagtitiis pa rin kami sa pang-aapi mo. Ay kaloka. Ang hirap sa atin Puro ka pangako.
Nagbabait-baitan ka lang kapag kagaya ngayon, nakukorner ka na. Okay. Kung ganun pala na ako lang gusto mong umalis dito, kahit ngayon naalis ako, Miss Sofia, aalis talaga ako. Pero kaya mo bang mawala si Sir Marlon? Kasi sigurado akong sasama siya sa akin kapag umalis ako dito. At oo, tama ka. May ibang motibo nga ako kung bakit ayaw ko umalis dito. Gusto mong malaman kung ano? Ha? Ang alamin ng tunay na pagkatao ni Sir Marlon. At alam kong kapatid ko siya. At hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nababawi sa'yo. Ang galit na galit ko ng pagpatol kay Sofia. Nainis na kasi ako sa kanya. Bigla namang lalaki ang mga mata ni Sofia sa nasabi kong iyon. Hindi nga ako nagkamali ng hinala. Hindi nga ako nagkamali. Gusto mong agawin si Marlon sa akin. Oo. Dahil gusto kong ibalik siya sa kanyang tunay na pamilya. Sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Lalo na sa kanyang kasintahan na naghahanap sa kanya. Naghihintay sa kanya. Nasasabik sa kanyang pagbalik para pakasalan siya. Oo. Ikakasal na sila kung hindi mo siya itinago rito. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Sofia sa pagkarinig na may kasintahan pala si Marlon at ikakasal na ito. Napatakip pa ng kanyang dalawang kamay sa bibig si Sofia. Ano? Kaya kung ako sa'yo, magpapakabait ako. Dahil kapag nainis ako at hindi ko na nakayanan pa ang pangapi mo sa amin ng mga kaibigan ko, sa amin ni Ricky, lalabas talaga ako. Pero sisiguraduhin kong isasama ko sa akin si Marlon. At walang pasabing nag-walkout ako. Sumunod naman sa pag-walkout ko si Marlon, iniiwan si Sofia sa loob. Nang nakalabas na ng restaurant at sa harap ng mga kasama naming nag-strike, nagsalita si Ricky. Mga kasama, makinig po tayo ha. Eyes on me. Huwag po kayo maniwala sa mga ipinangako ni Sofia, mga kasama. Ilang beses na po siyang nangako, di ba? Ilang beses na niya ipinangako na babayaran tayo ng overtime. Ilang beses na niyang pinangako na sisweldohan tayo ng tama at sa tamang oras, di ba? Ilang beses siyang nangako na hindi na ikakalta sa ating sweldo mga bayaring dapat ay kumpanya ang nagbabayad. Nasaan ang mga pangakong yun, ha? Hanggang ngayon ba magpapauto pa rin tayo, ha? Kaya walang dahilan para maniwala pa tayo sa kanya. Babalik lamang kayo sa trabaho nyo kapag pinirmahan niya ang kasunduang ito. Itong papel na hawak kong ito. Notarized na to. At kung hindi siya pipirma dito, wala rin babalik sa inyo sa trabaho. Magsasama-sama tayong lalaban, ha? Walang susuko, lalaban tayo. Akin na mga yan. Ay, no. Bakit mo kukunin to? Ano? Bakit? Pupunitin mo na naman ba? Hindi na pinansin ni Sofia si Ricky. Bumaling na ulit ito sa mga kasama namin. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Carl, Anton, James, Marites, Warren, Lito, June, Aljon, Christoph, Romwell, Jason, Noel, Zach, Enzo, Erwin, Morbin, Andre at Manuel. Pumasok na kayo sa loob. Magsimula na tayo sa trabaho natin. May mahalagang event tayo bukas. Mapapahiya yung restaurant natin kapag hindi natin na-honor yung commitments natin sa kanila. At inisaysa pa talaga ni Sofia mga pangalan sa kwento. Mga trabahante niya at ang lambing-lambing pa ng boses. Hindi talaga bagay sa isip ko. Nagkatinginan naman kami ni Ricky na para bang sa loob ng isip niya ay may isinisigaw na napaka-plastic ni Sofia. Ewan ko kung anong nasa isip ng mga kasama namin. Ang iba kasi parang gusto na lang pumasok sa loob ng restaurant at magtrabaho. Naiengganyo sa mga pakiusap ni Sofia o pananakot. At dahil sa nangyari napilitan akong tumayo. Miss Sofia, dahil pinalis niyo na po si Ricky, aalis na rin po ako sa restaurant na ito. Bigla akong tinignan ni Marlon. Ang mga matay tila nagtatanong ng kung sigurado ba talaga ako sa decision ko. Tingnan ko rin siya. Yung tingin na nagpapahiwatig na sigurado ako sa aking sinabi. Oh well, very good. Kung gano'n naalis na rin ako. Sasama ako kay Jazim. No! Hindi ka aalis, honey. Hindi ako papayag. Kung tatanggalin mo si Ricky at aalis na rin si Jazim, kaming tatlo ang aalis dito. Nagkatingin na ng mga kasama namin at maya-maya lang ay may mga nagsalita at ang sabi nila ay sasama sila sa amin sa pag-alis namin ni Sir Marlon. At dahil doon ay sunod-sunod na nagsalita silang lahat na aalis na rin sila. Sasama silang lahat sa amin. Oh my God! Ano bang gusto mong gawin ko, honey? Ang tanong ni Sofia kay Marlon, ang mga kamay ay tinakip sa kanya mukha na halatang pressured na pressured. Itanong mo sa kanila. Hindi akong issue rito. Sila at ang mga ipinaglalaban nila.
O siya, akin na nga yung papel. Pipirmahan ko na. Okay, sige. Pero I'm warning niyo, Miss Sofia ha. Hindi niyo po pwedeng punitin yan kung ayaw mong tuluyan kami mag-walk out dito. Ang pagpapaalala ni Ricky. Padabog namang kinuha ni Sofia ang papel, pati na ang ballpen na iniabot ni Ricky. At saka walang basa-basa pero mabigat sa kalooban na pinirmahan ito sa harap namin. Pagkatapos niya itong pirmahan at maibigay kay Ricky, nagpalakpakan mga kasama namin. Magsibalik na kayo sa trabaho niyo. Ang sigaw ni Sofia sa mga empleyado, tila muling sinaniban ng demonyo. Kaya dali-dali kaming nagsipasukan at tuwang-tuwa sa naging resulta ng aming paikibaka. Iyon ang naging resulta kung saan ay ginalingan namin ang aming trabaho. Inspired at abot tenga mga ngiti. Sumunod naman si Sofia sa kasunduan. Hindi na siya nambubulyaw. On time na ang pasweldo at may mga record na kami sa mga oras na sobra naming tinatrabaho para mabayaran kami ng overtime. Pumayag na rin siya magkaroon ng centralized na collection sa mga tip kung sana'y kami ang kumukontrol at hinahati namin kada katapusan ng buwan. Tuwan-tuwa mga empleyado kasi mas malaki ang tip na naming natatanggap kaysa sa sweldo. Dati kasi, ang mga tip ay ibinubulsa lamang ni Sofia. Kesyo para raw ito sa mga sports activities. Kesyo para sa mga emergencies. Kesyo para matatanggap namin sa Disyembre o sa pag-finish contract. Pero puro mga kasinungalingan ang lahat ng iyon. At ang isa ring magandang nangyari ay sa dining na ako na-assign kasama si Ricky, 10 na mga katrabaho namin. At syempre, naking pasasalamat nilang lahat kay Ricky. Siya yata ang hero naming lahat. At nagpapasalamat din sila sa akin dahil ang alam nila, base sa mga kumakalat na chismis, kapatid ko talaga si Marlon at naghihintay na lang ako sa tamang panahon na manumbalik ang alaala niya para tuluyang makonfirm ito. Masaya ang lahat sa naging kinahinatnan ng aming ginawa. Napawi ang sama ng loob ko sa pang-aabusong ginawa ni Sofia sa akin. Napalitan nito ng saya sa nakitang tuwa ng mga kasama namin. Yun bang pakiramdam na may sakripisyo kang ginawa at nagtagumpay dahil para sumaya at ma-inspire ang ibang mga tao? Ricky, hindi ba natin nahanapin yung mga nagkasala sa atin? Ang tanong ko kay Ricky nang minsan ay pumasok sa isip kong pananagutin namin ng mga taong nagkasala sa amin. Ay naku, gusto ko rin talaga silang mahanap, Igan. Hindi ko lang masabi-sabi sa'yo dahil ang akala ko, gusto mo na silang kalimutan. Ipakulong natin sila? Ay naman talagang dapat, diba? Ipakulong natin ang mga walang yang hayop na mga yon. Sigurado ka? Oo, sure na sure ako dun. Pero, alam mo, may naisip ako. Sumama kaya tayo sa loob ng kulungan. Ikaw talaga, napakaskandaloso mo. Grabe ka ha. Bakit ba natin sila hanapin? Kung ayaw nating maulit ang lahat, ha? Para ipakulong sila, ano ka ba? Pananagutin natin sila sa ginawa sa atin. Bakit pa diba? Let them na lang. Ikaw talaga Ricky, dinadaan mo na naman sa biro. Bakit nga ba sila ipapakulong natin? Inutusan lang ng mga iyon ni Sofia, binayaran. Naghahanap buhay lang mga iyon, hindi natin masisisi. Si Sofia ang dapat na makulong. Nag-take advantage siya sa kahirapan ng mga taong iyon at ginamit para sa atin. Ano? Kasi, hindi mo kayang ipakulong si Sofia, no? Sabagay. Igan, ganito na lang. Kalimutan na natin sila. Huwag tayong maghiganti sa kanila. Kung maghiganti man tayo, dapat kay Sofia, hindi sa kanila. Ikaw talaga Ricky, para kang siraulo. Pero Igan, seriously speaking ha, look at the brighter side na lang. Ang sabi nga ni Catriona Gray, use it as a silver lining. Di ba kung hindi nangyari yon, hindi lalakas ang loob ko para pangunahan ng strike. Tingnan mo naman ang resulta. Masaya ang mga katrabaho natin. Kung sa bagay, may point ka naman dun. Ako kasi Igan, simula nung na-frustrate ako sa pag-ibig, nasabi ko na sa sarili ko na ayoko na maging malungkot pa ang buhay ko kung maaari. Ayoko na magdusa. Ibakla lang ako, di ba? Tapos magiging bugnutin pa, saan pa ako pupulutin nun? Kaya wag na. No to negativity na lang tayo. Gusto ko na lang talaga enjoy ang buhay. Gawin kung ano man ang ikaliligaya ko. At kung may tutulong man akong ikaliligaya rin ng iba,
Lalo na mga mahal ko sa buhay at mga kaibigan, gagawin ko. Para happy din sila. Di happy ang lahat. Di ba? Tama ka naman dun. O di ba? Ano ba ang purpose ng buhay? Well, para sa akin, para maranasan mo ang lahat ng klaseng experience, lahat ng klaseng emosyon, saya, lungkot, tagumpay, satisfaction, masakit na karanasan, problema. Pero at the end of the day, tatayo ka pa rin at sasabihin sa sarili mong, well, kaya ko pala. Malakas pala ako, matatag pala ako. Hindi ko na naman naiwasan na hindi mapahanga kay Ricky. Ang mga nangyari sa amin ay ginagawa lang niyang biro, pero may malalim pala siyang prinsipyo at paninindigan. Oo na. Ikaw talaga, Ricky. Napapabilib mo talaga ako. Alam mo, Igan, matalino ka lang sa school, pero aminin mo, talo pa rin kita sa ganda. At magkasabay kaming nagtawanan. Nasaan na pala yung ibinigay kong bracelet sa'yo? Ang tanong ni Marlo nang magkitang muli kami sa video keyboard na iyon at napansin niya na wala sa aking kamay ang ibinigay niyang bracelet. Nabigla naman ako pero nag-alibay na lang ako. Tinago ko yak. Baka kasi mawala eh. Okay. Ang sagot lang niya. Sa tingin ko naman naniwala siya. Kapag sinabi ko kasing nawala iyon, sigurado marami siyang mahiging tanong. At madadagdagan pang marami ng kasinungalingang nasabi ko sa kanya. Kaya inilihim ko ang nangyari. Oo nga pala. Totoo bang may kasintahan ako at ikakasal na kami? Wala. Invento ko lang yun para mas lalong ma-pressure si Sofia. Salamat pala sa pagpanig mo sa amin ha. Sigurado kung hindi mo kami paninindigan, baka matakot ang ibang mga kasama namin at hindi magtagumpay yung strike namin. Walang ano man yun. Siyempre doon lang ako sa tama. Matagal ko na rin kasing napapansin ng hindi magandang paikitungo ni Sofia sa mga tauhan namin. Pero wala talaga akong lakas ng loob para lumaban. Unang-una, disoriented pa ako sa tunay kong pagkatao at kung aalis ako sa poder niya, hindi ko alam kung saan ako patungo, kung saan ako pupunta. Isa pa, kahit saan ako magpunta, hanggang hindi pa nanunumbalik ang totoong alaala ko, hindi ako lulubay ni Sofia. Totoo naman yun, hindi ka talaga niya lulubayan. Next week, Yak, uwi tayo ha. Gusto ko na talaga makita mga magulang natin. Sabik na ako makita sila, Yak. At pagamat hindi ko alam talaga kung anong gagawin o kung saan siya dadalhin, sinagot ko na lang siya ng oo para matahimik. Ang buong akala ko ay magtutuloy-tuloy na kami sa ganong setup at ang balakid na lamang sa amin ay ang nawawala niyang alaala. Akala ko'y natanggap na talaga ni Sofia ang lahat. Pero isang araw, ipinatawag ako ni Sofia sa kanyang opisina. Siyempre kinabahan naman ako. Hindi maiwasang magtanong ang utak ko kung ano na naman ang kanyang ipagagawa. Jasim, dalhin mo nga tong sulat na to sa ating chef. Sa kusina. Urgent to ah. Ang sabi niya nung nasa loob na ako ng kanyang opisina na hindi man lang ako pinopo dahil iyon lang pala ang kanyang ipagagawa. Nakahinga naman ako ng maluwag. Dali-dali akong lumabas at pumunta sa kusina para ibigay kay chef ang sulat. Pagkatapos ay bumalik agad ako sa dining. Tumulong sa paglilinis ng mga mesa at sa pagmamap ng floor. Hanggang sa tanghali na nga, nagsikainan na ang una namin mga customers. Punong-puno ng mga customers ang aming restaurant ng oras na iyon. Hindi kami magkanda o gaga sa pagkuha ng kanilang mga orders. May mga customer pang nasa labas na kapila. Nakaupo sa holding room ng restaurant. Naghihintay na may mabakante. Hindi na namin alam kung sino-sino ang uunahing customers. Tumatakbo pa nga kami para mapabilis ang aming mga serbisyo. Nasa ganun kaming kaabala nang marinig namin ng mga sunod-sunod na ingay. Nagsuka maraming customers at ang iba'y namimilipit sa sakit ng kanilang tiyan. Ang iba na may nahimatay, namumutla at nahirapang huminga. Nagkagulo ang mga tao. Nasyak ang ibang mga kasamahan namin at ang iba naman ay hindi alam ang gagawin. At may sumigaw ng, Tama! Food poisoning to! Food poisoning, tulungan nyo kami! Biglang nagsitayuan at nagsilabasan ng mga customers namin. Iyong kaya pang makatayo, ang iba na may nakabulagta na sa sahig at nagsusuka. Nagkagulo ang restaurant.
Nagsilabasan din sina Marlon at Sofia galing sa kanilang mga opisina habang abala kami sa pag-assist ng mga nagsusukat na himatay. Tumawag ng ambulansya security guard. Habang ang iba namang may mga sariling driver sa sasakyan ay binuhat namin patungo sa kanilang mga sasakyan para sila na magdala sa ospital. Wala pang 30 minutos, sunod-sunod nang nagdatingan ng mga ambulansya. Hindi naman magkanda-ugaga sina Marlon at Sofia sa kanilang gagawin. Umalis din sila. Sinundan ng mga ambulansya. Pero bago pa man sila umalis, binigyan kami ng instruction na huwag magsasalita sa media o kahit kanino magtatanong. Hintayin na lang daw sila dahil aalamin nila sa mga doktor ang nangyari sa mga customers namin. Sa pagkabilang ko, may mahigit 20 katao ang nagsuka. May mga 20 rin kataong hinimatay, nahihilo at namumutla. Nung kami na lang ang naiwan, ang lahat ng aming mga matay nakatutok sa mga taga-kitchen. Siyempre, sa kanila nang galing mga pagkain. Sila lang ang naghanda. Ang gumagalaw sa loob ng kusina, maliban na lang kung may pumasok doon na ibang tao. Dahil nag-umpukan na lang kaming lahat sa loob ng restaurant na para mga basang sisiw, tinanong ni Ricky ang mga taga-kusina na nasa isang sulok din. Halos tulala at namumutla sa takot. Ano ba talaga nangyari? Bakit nagkaganon? Wala naman pong kakaiba sa aming ginawa eh. Kagaya lang din ng ibang mga araw. Wala bang ibang mga ingredients kayong nabili o mga sahog na bago o galing sa bagong suppliers? Wala. Wala naman. Wala bang nakapasok na ibang tao sa kusina? Tagalabas, hindi natin kilala. Sa pagkakaalam ko naman po'y wala naman. Kung ganon, paano nangyari yun? Maya-maya dumating na si Sofia. Hindi niya kasama si Marlon. Maari kasing nagpaiwan si Marlon sa ospital kung saan naroon ng mga biktima at inaasikaso ang kanilang mga kalagayan. Ipinakitang suporta ng kumpanya sa kanila. Pero doon kaming lahat nagulat dahil may daladala siya mga pulis. Ayan! Ang turo ni Sofia sa aking kinaroroonan. Sumisigaw. Nalilisik ang mga mata. Galit na galit. Yan yung naglalagay ng lason sa kusina. Ikulong niyo po siya. Sa pagkagulat ko'y nilingon ko ang taong nasa aking likuran. Pero sumigaw uli siya. Ikaw! Ikaw! Ikaw na nasa harap! At napansin kong nakatingin na sa akin ang lahat ng aming mga kasamahan. Ako? Anong kinalaman ko dyan? Bakit ako tinuturo mo? Pero nilapitan na ako ng mga pulis, pinusasan at kinaladkad na patungo sa kanilang sasakyan. Teka nga, bakit ako? Bakit ako inuhuli niyo? Wala akong kasalanan dyan. Mamang pulis, wala po siyang kasalanan. Kilala ko po siya. Mabait po yan. Wala siyang kinalaman dito. Sa presinto na lang po siya magpaliwanag. Please naman po. Pakawalan niyo po siya. Wala po siyang kasalanan. Parang awan niyo na po. Kung gusto mo, sumama ka na rin. Wala nang nagawa pa si Ricky, kundi ang sumama sa amin. Ganitong tatandaan mo. Huwag ka magsasalita kung wala ka pang abogado. Dapat lahat ng sasabihin mo ay may basbas ng abogado. Okay? Tandaan mo yan. Ricky, wala akong kasalanan. Wala talaga akong kasalanan. Hindi ko alam yung nangyayari dito. Alam ko yun. Basta huwag ka magsasalita. At teka, may number ka ba ni Sir Marlon? Tatawagan ko siya. Baka makatulong yun. Nasa bulsa ko yung cellphone ko. Hugutin mo na lang. Hindi ko kasi makuha eh. Nakapusas ako, nakataling kamay ko. Hinugot ni Ricky ang cellphone ko at saka hinanap ang pangalan ni Marlon sa listahan ng mga contacts. Hanapin mo, Yak. Yak ang name niya dyan sa contacts ko. Got it. Ayun, nakita ko na. Halos magsabay ang pagdating ng sinasakyan naming police patrol sa pagdating din ni Marlon sa presinto. Sinabihan kasi siya ni Ricky kung saang presinto kami dadalhin at natumbok iyon kagad ni Marlon. Ako po si Marlon Ibanez, ang manager ng MCJ Restaurant. Ang pagpapakilala ni Marlon sa mga pulis at pagkatapos bumaling sa akin. Bakit ka ba inakusahan ni Sofia na ikaw ang dahilan ng food poisoning? Hindi ko talaga alam. Wala akong alam dun. Hindi ko alam kung bakit akong sinisisi niya dun eh. Ang sabi ni Miss Sofia sa amin, pumasok daw ito sa kusina na wala namang kinalaman sa trabaho niya. Ang pagsingit naman ng pulis. Totoo ba yun, Yak? Hindi. Hindi totoo yun. Walang katotohanan yun. Pero paano ka napagbintangan ni Sofia? Ang alam ko, at ang pagkakatanda ko inutusan niya ako na dalhin ng sulat niya para kay chef. May sulat siya para kay chef eh.
Pero hindi ako nakapasok sa kusina kasi nung bubuksan ko na sana yung pinto, siya naman paglabas ni Albert, yung cook natin, kung kaya nakisuyo ako sa kanya na iabot na lang kay chef yung sulat. Yung sulat ni Sofia. Hindi ako nakapasok dun. At ayaw ko rin naman pumasok talaga ron dahil ayaw kong mangamoy ulam mo. Sahog ng ang uniforme ko eh. Nasa dining kaya ako. Sa dining ako naka-assign nun. At nakakaya kung mag-aamoy ulam ako. Kaya hindi ko magagawa yun. May matibay ba kayong ebidensya na siya nga ang may kagagawa ng lahat? May testigo ba kayo na makapagpatunay na kahit pumasok man lang sa kusina itong taong ikukulong ninyo? Sa mga sinabi ni Marlon, hindi na nakibo ang mga pulis. Pwede ko po kayong ireklamo ng arbitrary arrest and detention sa ginawa nyo kung itutuloy nyo ang pagpapakulong sa kanya. Matinik ang abogado namin. Kayang-kaya ko kayong ipatanggal sa serbisyo. Ang sabi kasi sa amin ni Ma'am Sofia, may ebidensya siya. Kung kaya naniwala naman kami. Kung mayroon, nasan? Pakita nyo. Wala kayong maipakita. Kung ganun, pakawalan nyo po siya, sir. Wala pa pong kasong naisampa sa kanya at lalong wala pa kayong hawak na matibay na ebidensyang magpapatunay na may kasalanan nga itong taong gusto nyong ikulong. At huwag kayong mag-alala, hindi siya tatakas. Ito po ang calling card ko. Iyan ang number ko. Kung kailangan nyo siya, tawagan nyo lang ako. Kaya wala nang nagawa pa ang mga otoridad kundi ang pakawalan ako. Tuwang-tuwa naman kami ni Ricky at biniro pa ni Ricky si Marlon na kahit pala walang abogado, matinik pala siya. Bumalik kami sa restaurant at dahil may klase pa, dumiretso na lang muna kami ni Ricky sa eskwelahan nang galaiti si Ricky sa galit sa ginawa ni Sofia. Kinabukasan na pag-alaman namin na pansamantalang isinara ang restaurant dahil sa nangyari. May sinagawa ring investigasyon ng mga otoridad tungkol sa nangyaring food poisoning at ang magandang balita, ligtas na mga biktima. Kung kaya nakahinga na rin kami ng maluwag, bagamat may mga kaso pa raw na ina-anticipate ang restaurant, pero ang sabi naman ni Marlon ay mga danyos na lang ang hinihingi ng mga biktima, kung kaya ay pwede na raw na abogado na lang ang haharap sa kanila. At hinihintay na lang nila ang resulta ng investigasyon kung paano nagkaroon ng food poisoning, kung inside job ba ito, may nagsabotaheng kakompetensya o may iba pang anggulo na hindi nasasagot. At ako na may tuluyan ng tinanggal bilang suspect dahil nakita naman sa camera na hindi talaga ako pumasok roon, na naroon lang ako sa labas ng pintuan. Pinatotohanan din ito ni Albert, yung cook na siyang pinakisuyuan kong ibigay kay chef ang sulat ni Sofia. Gusto mang awayin ni Ricky si Sofia pero pinayuhan namin na huwag nang palakihin pa ang issue dahil hindi naman ako natuloy sa pagiging suspect. Pinayuhan na rin siya na huwag nang mag-agitate ng strike dahil sa kabuuan, maganda na nangyari sa restaurant. At isa pa, may kasalukuyang problema ito sa mga customers kung kaya ang sabi ng mga kasama namin ay ibalato na lang kay Sir Marlon iyon. Pumayag naman si Ricky kung kaya ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Itutuloy, abangan ang episode 11. Bago po tayo magpaalam, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing po sa channel natin. At pakihit na rin po yung notification bell para kung sakaling mag-upload ako ng mga next episode pa, kayong unang manonotify at kayong unang makakarinig. At kung nagustuhan niyo pong episode natin ngayon, please like po yung kwento. At mag-comment na rin po kayo kung ano masasabi niyo sa kwento natin ngayon, kung ano bang naging reaction niyo sa mga nangyari ngayon. At pwede ko rin po bang malaman kung hanggang sa nakakarating yung kwento ko. Paki-comment na rin po kung tagasan kayo. At kung gusto niyo po, mag-iwan na rin po kayo ng short message at babasahin ko po yan next episode. Kung may pabati po kayo ng happy birthday, babatiin po natin siya next upload po. At syempre, bago po tayo tuluyang magkalimutan, maraming salamat po sa writer ng kwento natin ngayon, kay Sir Michael Yuha. Siya po talaga yung writer nito. At syempre, magpapasalamat din po ako sa mga nag-avail ng membership. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Basta maraming salamat po kasi yung pag-avail niyo po ng membership is malaking tulong na po sa channel natin yun. At sa mga interesado po magpa-membership, nasa tabi po ng subscribe button yung join. I-join nyo lang po. Hit lang po yung join at pumili na lang po kayo ng tier doon. At syempre, ang ilan po sa perks kung nag-avail kayo ng membership, yung mga badges po katabi ng pangalan nyo. Makikita po yung pa magko-comment kayo. Or pupunta po kayo sa Premiere, mga personalized po na emojis na kayo lang makagamit. At syempre,
Kayo ang makakasaksi ng uncut version ng mga kwento na ini-upload ko dito sa YouTube na bawal dito kasi masyadong sisling-sisig. May ginawa po kasi akong drive na pag once na nagpa-member kayo, mag-provide lang po kayo ng Gmail ninyo at bibigyan ko po kayo ng access doon. So nandun po yung mga uncut version ng kwentong ito, yung wala talagang as in uncut talaga, sizzling-sisig. Hanggang dito na lang po muna. Once again, ako po ang inyong Kuya Dax. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento o susunod na episode. Bye-bye!